makapag-isip, pag-uwi, saka yun, mag-move on. Wala ka naman choice eh. Dahil na pag pinagpalit ka, wala ka naman choice. Kasi minsan, hindi ka rin makaka-move forward talaga kapag wala kang closure. Ang hirap nun. Unlike na naman nakita Wala mo, naman akong closure. hindi, pero pare, na-justify yung pag-move on mo kasi nakita mo siya sa iba. Paano kung, kunyari ikaw, meron ka ng girlfriend na bago, tapos gusto mong bumalik ng ex mo, tapos mahal mo din, tapos humingi na second chance, anong gagawin mo pa? Kaya, Parang walang kiss yun, nose to hindi ako nose na. pumayag. Wala na yung pag nose to nose na best friend. Kamusta mga ka-Brody? This is Brody Marks. This is Brody PJ. And welcome to the Brody Podcast, where you listen. And relax. Yan! Alas na! Yan na naman. Swap na naman. So, kamusta mga ka-Brody? This is our last episode, no? 1-on-1 na to. Yan, 1v1 to. Mga Brody, batiin muna natin si Brody Jet. Brody Jet, pag nakauwi ka na, magparamdam ka. Nasaan ka man na yan? Diyan ka na lang. Huwag ka nang parang na. Pero group. So mga Brody, no, itong episode na to, dalawa na lang kami ni Brody PJ. Although, planado naman na. Napag-usapan naman na dalawa na lang kami kasi medyo may kailangan asikasuhin si Brody Jeff, no? And I'm pretty much sure soon makikikwento rin naman ni Brody Jeff kung ano ba yung pinagdadaanan niya. Hindi natin siya pwede pangunahan eh, kung ano yung gusto niyang ano eh. Hintayin lang natin kung kailan siya mag-open up sa ating lahat. Tama. Iyon yung ano Kasi natin. Mahirap ang pinagdadaanan ni Brody Jeff. nasa hard mode siya ngayon. Nasa hard movement siya mga ka-Brody. So mga ka-Brody, no, napakagandang topic itong pag-uusapan natin for the last episode. Actually, ano to? Gusto mo to eh, no? Medyo, Pinipilit talaga mamaya. meron kasi ako nabasa, no, dun sa mga email sender natin na parang ganito lagi yung sitwasyon eh. Meron, may nagpasa na. Parang Ito mismo? may nabasa kasi ako nung parang hindi naman literal na ganito, pero most likely parang ang ending kasi parang nagtatanong siya kung eto ba yung dapat niyang gawin. Sige. Ano ba ang ano niya? Ano ba ang storya niya? Yung ano lang, yung quick ano lang ng story. Recap. Medyo nandun kasi siya sa stage na alam naman natin na panood natin yung ano eh, One More Chance. Yeah, siyempre favorite ko yan. Yeah. Favorite mo din yan kasi nakakapito ka niyan per day. Boy! Bunch! Ano ba? Di ba? Pero, alam niyo mga Brody, kidding aside, no? Hindi man literal na ganun yung storya nila na parang mga malapopwet pa siya. Pero, doon kasi sa kwento na itong, parang siguro sa apat na yon parang ganun talaga eh. Parang nagtatanong sila regarding sa buhay-buhay kung dapat pa bang pagbigyan. Oo. Dapat pa bang ituloy? Tapos yung isa naman, papagbibigyan kaya siya? Saka yung titigil na ba? Titigil na ba? Natuto ka na ba? So, sabihin natin na ang pinaka-topic talaga natin dito is yung do we deserve a second chance? Depends. Kumbaga pag-usapan talaga natin mga ka-Brody yung salitang second chance. Diba? Mga Brody, sarap ng hotdog. Welcome to our inuman session. No? So, nasa inuman session kami ngayon with So, Brody yung mga PJ. ano namin, isasagot namin, Yan. medyo ano na, hindi na ganun ka-accurate. Matindi. Tapos, pag-isang session pa kami pagkatapos nito, meron kaming gagawin ni Brody PJ na abangan nyo mamaya. So, pag-usapan mo Hindi ba? So, ito, pag-usapan natin. Ano bang ano? Pare, take mo sa ano. Pag sinabi mo salitang second chance. Ano ako dyan eh, 50-50 talaga ako dyan, pre. Paano? Pero hindi ikaw yung 50-50. Hindi ikaw yung 50-50 na nasa gitna, lalaki trip mo ba? Hindi naman. Hindi Biro tayo nabot sa ganun.
Makisig na makisig to si Brother PJ. Kung gusto niyo masubukan Hindi yung... pa tayo papunta sa mga bakal. Sa mga bakal, gano'n. Yeah. So, anong take mo doon sa second chance? Talaga bang dapat ba tayo magbigay ng second chance sa isang tao? Yun nga, yung sinasabi ko kanina, it depends sa... Depends. Ano yan eh. Kung ano yung naging story mo talaga. Mm. Kung bad, syempre sa akin, hindi na. Pero kung ano lang, yung mga away lang na ano, na ano naman yung kayang ayusin, wala namang nagloko, o wala namang gumawa ng hindi maganda sa relasyon, mga nanakit, feeling ko pwede pa eh. Pwede pa. Pwede pa maayos o pwede pa magbigay ng second chance. Pero kung ako sa kanila, ano yun na yung mismong ano, yung word na second chance na hanggang second lang, huwag nang paabutin ng third, fourth, fifth, ganun. Parang ang gusto mong... Medyo makakang hotdog. Parang ang gusto mong sabihin, Brody, na gawin nating very special ang second chance. Huwag natin Oo. sirain. Parang ano na yan, pinagbigyan. Yun kasi yung pinagbigyan. Parang ano na to, do or die. Oo. Yeah. Second chance is like ano yan, game 7. Game 7. Do or die na Do tayo. or die. Tama sa basket. Kasi may mga tao na parang nagbigay ng second chance. Tapos, na-take for granted. Yeah. Oo. Diba? Parang, dahil nabigyan naman ako ng second chance ng partner ko. Gusto ko laki ng tiyan ko, mga Pero kapatid. Hindi ka natuto. inulit lang. Inulit lang. Ano take mo sa ganun? Yung hindi natututo? Kasi, May problema na yun. ano na ako eh. Naranasan ko yun eh. Talaga? Parang naman di mo alam, Ay, pare. nasa Tanga-tanga naman. Sabi ko kasi sa kanya mga Brody, no? Ang Brody podcast, it's always based on experience. Kung para alam natin kung saan Tama. matuto. So, napaamin na natin, mag-share na daw siya. Sige, i-share mo kayo. Hindi naman. Medyo may glimpse lang. Hindi, Oo, hindi lang literal na ano. Paano bang nangyari? Mga kapatid? Kasi syempre, at least alam ng mga kabrody natin kung saan ka nang gagaling. Parang, ano bang nangyari? Ano eh, na ano ako eh, parang naloko din ako. So, dumaka ka rin sa stage na nagmahal ka, tapos nasaktan. Oo, parang yun na talaga. Na-cut off guard sa mga kabrody na. Anyway, napagkakwentuhan na, si Brody PJ kasi, no, bilang isang kaibigan, tagal na namin magkaibigan nito, parang kulang na nga lang sa isang, sa isang mattress na kami isilang yan. Ganun kami ka-close nito mga kapatid. Since 1999. Oo, batang-bata pa kami. Kumbaga, Nakilala kami. ang alam lang namin ay maglaro. Siyempre, alam nga naman libo. 1999. So hanggang lumaki kami, yung mga love life namin sa isa't isa, alam namin. Talagang Nasasabi naman. nasasabi. Yung journey namin kung paano kami nagmahal, nasaktan. Wala kami tinatago nitong kaibigan ko. So, eto alam ko na, ano kasi siya, katulad ng mga nakarang episode, mga naunang episode, medyo, taga-abroad. Medyo lang. Na nagsisiman siya. So, marino mga brody, no? Pero, yun nga, syempre long distance naging topic namin yung LDR. LDR. Naging LDR siya. So, tuloy mo naman kung paano nangyari. Siyempre, pag LDR kayo, medyo hindi kayo ganun kaban. Hirap ka, brody. LDR, oo, mahirap din. Pero kung maayos talaga yung mga kasama mo, makakaya nyo naman. Hindi naman siya sobrang hirap. Pero di ba, ang mga unang taon nyo na naka-LDR kayo, okay naman? Okay naman. Oo. Wala ka naman nahuli. Hindi kasi ako pala hanap eh. Kaya wala siguro. Pero tanungin kita, noong mga unang taon na LDR kayo, tingin mo ikaw lang. Yun ang hindi ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari. Kasi hindi mo rin alam, wala ka nahuli. Kasi sa huli, nalaman mo na ganun pa rin nangyari. So, yung mga anong mo nung mga una. Medyo nasagot. Ano lang ba talaga? Anong ganun? Connect the dots. Parang ganun. Ano ba? Pare, ang hirap itanong sa sarili mo yun. No? Tapos yung tipong nasa trabaho. Aminin na natin mga kabrody, no? Kapag medyo may pinagdadaanan tayo sa puso, parang yung sa pag-ibig,
parang lahat apektado eh. Kahit gaano ka pa kalakas, Oo. kahit gaano ka pa ka-concentrate, no? Nabot na kasi ako sa barko ng, yun nga, yung, Oo, pandemic. hindi, Oh. yung naghiwalay kami, di ba? Oo nga pala, sa barko nga pala yun, mga kabrody. Sobrang depressed din kasi ako noon. Siyempre, hiwalayan ako. Mm. Ano ba namang masayang hiniwalayan? Tama. So, ano nangyari, ang gusto ko noon, laging pumapasok sa trabaho. Mm. Kasi pag napupunta na ako dun sa kabina or sa kwarto ko, yun, naiisip ko lahat eh. Oo, nalulungkot ka. Ayaw mo nung wala kang ginagawa, nakatanga ka lang sa kama. So parang mas gusto ko yung laging pumapasok. Mga ano ka ba nun? Ilang months na nakasampan, pauwi ka na ba? Bago pa Hindi pa, bago pa eh. Wala pa sa kalahati Pucha, haba pa ng contract ano. eh. Kumbaga, titiisin mo. Parang gusto mo lang umuwi para i-klaro yung bagay, no? Meron talaga. Yung parang, Sumagi na ba sa isip mo yung mag-request ka umuwi? ang mahal kasi magpa-uwi, kaya hindi ko rin ginawa. Tsaka bridge of contract. Diba? Pwede naman daw. Kaso, babayaran mo yung kapalit mo naman. Eh, Pati yung airplane niya, ikaw sasagot. ikaw ang sasagot. Kaya, Pero naisip mong gawin yun, pare. hindi pa ako ganun katanga. Hindi akala ko umabot ka na sa punto ng gano'n. Naisip mo lang, pero hindi mo Pero gagawin. kung halimbawa, asawa mo yun, pare, baka gawin mo yun. Kasi asawa mo yun. Kasi pag asawa na, baka mas malala eh. Mas mahirap. Hindi ko pa masabi kung anong feeling eh. Oo. Doon lang muna tayo sa mag-jowa. Oo. Kumbaga, Kumbaga, you're not kaya mo there. bang Kaya pa. tiisin mo? Pero ano nga, maghahanap ka ng paraan kung paano mo rin iyan yung sarili mo. Focus ka lang sa trabaho mo. Mm. Matapos yung kontrata mo, Oo. baka mag-isip, pag-uwi, saka yun, mag-move on. Wala ka naman choice eh. Dahil na pag pinagpalit ka, wala ka naman choice. Sakit, no? Salitang pinagpalit. Parang ano eh, no? Parang dumating ka sa punto siguro ng buhay mo na parang, anong kulang? Ang ina ng kulang. Oo, parang, pangit ba ako? Hindi, joke lang. Hindi ganun. Bakit ba? Diba? Ano lang, Pero parang hindi ko normal na yun. Parang sometimes you're questioning yourself. Diba? Parang, nakakayaman sa sarili mo, talagang tinanong mo rin yan. Okay, ano talaga? Hindi ko lang nakakaalam na ano bang nangyari, bakit yan. Wala eh. tapos ano pare, no? Yung tipong ano, yung mararamdaman mo bigla ka mapapahinto. Bigla ko siyang naalala. Parang bigla kumulot sa puso mo, no? Yung mga gano'n, no? Hindi ka makalimot eh, no? Yung moving on stage, di ba ganyan? Parang kailangan harapin mo lahat, pinupuntahan nyo, mga kung saan kayo naglakad, di ba? Pero pare, ang hirap pala, no? Pag yung talagang kalaban mo na yung memories. Kung mayroong kalaban yung memories, marami kasi sila. Mag-isa ka lang. Oo, mag-isa ka lang. Binubulpi ka ng memories, eh, no? Pero ano, maano mo rin yan, ma-overcome mo rin lahat yan. Kasi magsasawa na yung utak mo. Tutulungan ka na ng utak mo pag nagsawa. Nagtakin na, tutulungan na kita, PG. Pero may tanong ako. Kung mababalik mo yung panahon, pipiliin mo pa rin ba maging girlfriend siya or totally na ayaw? Hindi na. Hindi, I mean, kung mababalik mo lang yung time, di ba sabihin, bibigyan ka. Parang okay na din. Okay lang din na... Ito rin yung maging ano. Hindi kasi at least matututo ka nga eh. Oo. Di ba? So parang okay lang na pagdaanan mo ulit yun. Okay lang kasi parang mas naging okay na ngayon eh. Dahil dun sa nangyari. Pero kung hanggang ngayon, miserable pa rin ako. Baka hindi ganito yung sasabihin ko rin. Sa bagay, Parang okay. So parang ano na lang siya, isa siya sa pinaka bittersweet memory niya, may natutunan siya. Diba? Oo. Pero dapat kasi kapag ganyan na nag-move-on kayo, kailangan niyo talagang matanggap din na wala na kayo, tapos isipin mo rin na marami pa sila. Pero feeling ko lang naman, correct me if I'm wrong, thankful ka pa rin naman sa tao mo yung kasi kahit pa paano may natutunan ka sa kanya. Oo, meron naman. Meron, hindi... Pero sa unang, yung mga unang buwan, Hindi mo makikita. hindi mo maisip yun. Pero pag okay ka na kasi, tapos maganda yung kinalabasan ng ano mo. Mangyayari. Oo, yung present mo ngayon, okay din. Tsaka, kasi ibang-iba kasi yung mga nangyayari sa buhay. Parang, naalala mo yung kinukwento ko sa'yo na madalas kasi ito saying na parang may 3 tao darating sa buhay. Oo, yung sabi ni Tito. Diba? Oo. Yeah. Parang parang nakakatawa. Talagang
minsan mapapaisip ka rin talaga eh. Sa mga sitwasyon na parang minsan nakala mo hopeless ka na. Pero eventually may meaning pala sa dulo. Tama naman yun. Tapos darating yung tamang tao para sa'yo, no? Yung magiging okay ka, ganun. Parang hindi ka na titingin sa iba. Meron din mga ganun. Pero ngayon, nararanasan ko na siya eh. Kaya masaya rin ako na kung sasabihin mo sa akin na gusto ko, ibalik natin yung dati. Hindi na, uwi na ako ngayon. Dito na lang ako sa ngayon. What I mean is, ang term ko lang is parang, Kung may katama mo? Hindi. Halimbawa, parang okay lang ba na pagdaanan mo ulit yung, kung mababalik mo yung panahon, na okay lang ba na mapapagdaanan mo pa rin kasi may natutunan ka naman. Or ayaw mo na talagang Kung pagdaanan. mapagdadaanan ko yung ganung sakit, pero ibang babae naman yung ano. And I mean, wag na. Sabihin na lang natin kung mababalik mo yung panahon na magkakaroon ka ng chance para baguhin yung destiny mo na hindi mo na siya maging girlfriend. O pipili. Oo. O dadaanan mo pa rin siya na magiging girlfriend mo pa rin siya. Kasi ikaw na si PJ niyan, marami ka natutunan din sa kanya. Ano yung tatahaking mong landas doon na iiwasan mo na ba siya? Kumbaga, nandito ka na sa PJ. Doon na ako sa iiwasan. Iwasan mo na. So parang... Kasi ayaw mo nang danasin yun eh. Oo, kasi tapos ka na doon. Oo. Although you're thankful naman sa mga... Oo, okay naman. So, iiwasan mo. Iiwasan ko. Magpapakatorpe na lang ako. Hindi ka na cool guy. Hindi na. Hindi ka na mag-ano Mahirap pala maging cool eh. Hindi ka na mag-ano biscuit. Pero, alala, ano ba yung mga nangyari, no? I think it's for the better. Sobrang laki nung... Kailangan positive ka. Tsaka parang sobrang layo na nung nangyari din before. Yung how you become a man, you change for the better. Saka siguro naging mas okay na ako na partner niya. Dahil din sa mga natutunan ko. Yun nga, yun. Yung parang at least yung mga experience and learnings mo. Kasi siguro kung wala yun, baka iba pa rin yung pananaw. Tsaka pare, bonding pa rin ako. I mean, nandun ka sa part na parang mabait ka kasing partner. And you actually, ako nakikita ko lang naman, you respectfully admire your family, your parents mo na. I don't think na na parang naging issue talaga siya kung tutusin. From, di ba, nandun naman ako sa journey mo. Kumbaga, mahal mo lang din naman yung family mo, kaya nandun ka sa sitwasyon na gano'n. Yun yung nakikita ko, kasi you both love them. Ang nakita ko lang is parang, syempre, hindi naman natin maiwasan yun yung parang may mga comments yung mga partner natin in life. Diba? Meron yun naman yun. Kahit naman yung present mo, may mga comments pa rin yan. Diba? Parang, alam mo yun, yung maging learnings para sa inyo, para magtagal kayo or ano. Pero, for me, whatever the reason, kung anong reason niya sa'yo, you don't deserve to be cheated. Hindi naman yun sa akin. Kumbaga, dapat wala talagang taong makaranas. Kumbaga, whatever the reason, kung anong nangyari, kung kahit anong justification niya na ganito ka kasi, ganito din. I don't think na it's enough reason para lokohin. Might as well, kung talagang ayaw mo na dun sa tao, pwede mo naman sabihin kasi lokohin. Mas parang mas maintindihan. Mas lalaki pa yung ganun talaga. Hindi, I mean, sa parte kasi wala ka naman anong gagawin mo. Tsaka kahit sa parte ng pero yung babae. gagawa ka ng paraan para lokohin ka. Tapos para maging reason niya, para maging walay niya. Kasi yun. Sobrang off. Tama. Mas kailangan talaga kung may respeto ka dun sa tao, sabihin mo ng direct. Parang yun na nga lang eh. Kung hindi mo na gusto yung isang tao, may gusto ka ng bagong tao, kahit yung respeto na lang sana, no? Bigay mo na lang sa kanya yun na parang may pinagsamahan naman kami. Hindi ko na lang siya lulukoy. Sabihin ko na lang sa kanya na ayoko na. Kaya no to second chance. Hindi. Deserve naman ng individual na lahat ng tao ng second. Ako sa bagay. Kasi nasa movie. Deserve naman. Ang sa akin lang, kung binigyan ka, magsinapa ka. May second chance pa. Depende pa rin, no? Mas sinapa ka, sorry, hindi sinasadya. Ay, kala ko ibang tao. Siyempre may inis na, pero kung naintindihan mo, ayaw niya naman ng gulo. Ay, sige, okay lang, pero next time, ingat ka. Diba? Magpasalamat ka. Pero punta ko sinapa ka ulit, iba na yun. Pero ito, paano kung, kunyari ikaw, meron ka ng girlfriend na bago, tapos gusto mong bumalik ng ex mo, tapos mahal mo din,
Humingi ng second chance. Anong gagawin mo, pare? Ang scenario. Parang pelikula, no? So, Parang, one more chance din pala. di ba? Kasi maliit na basya, sa yung malaking basya. No? Oo. Parang gusto So, kung yung movie na yun na lang, Oo. okay pa sa'yo, balik na rin yung magiging scenario nun? Mag-i-stay ka kay Maha? O iiwan mo pa rin si Maha para dun sa Bagong tao. yung sa ex? Yung sa ex mo? Ang means pala parang bumalik ka sa ex. Parang gagat. Kasabihan kasi sila na parang kapag mahal mo talaga ang isang tao, no matter what happens, talagang piliin mo yan. Oo. Kasi nandun ka sa stage siya parang, ang hirap din kasi magmahal ng, magkaiba kasi yung tipo ng tao na pag pinagpalit ka, halimbawa, ako, kunyari si Mrs. Di ba? Oo. Tapos may nakilala akong babae, kunyari. Tapos maisip ko, mahal ko pala si Mrs. Babalikan ko si Mrs. Dapat hindi ko na balikan si Mrs. Kasi kaya nga ako na-inlove sa ibang tao kasi, di ba, parang napunta na yung feelings ko doon. Kung ikaw magpatapos ng movie na yan, hindi yun yung kalalabasan dapat. Babalik pa rin ako kay Basha. Alam mo bakit? Ako subjective kasi yung tanong eh. Di ba kung ikaw eh. Ang tanong kasi kung ikaw. So it's a very subjective question. Kasi ang hirap naman na mag-move forward ka sa isang tao. Alam mo mali mo doon? Ah. Gumamit ng iba? Oo. Pero hindi naman malisip. Ano ba to? Basha and Popoy. Oo, yun. Doon Nakita ko ba? Hindi naman eh. Hindi naman mali yung ginawa ni Popoy na minahal niya si Maha. Kasi hindi naman niya nilook forward balikan si Basha. Kumbaga, nag-forward niya siya sa buhay. Gets mo, parang hindi naman planado na balikan niya si Ian eh. Nangyari talaga. Nangyari lang eh. Na parang nagkataon lang na nagkasama ulit sila. Parang hindi naman naiiba yan sa mga maliit na circle eh. Diba, nag-iwalay ka ng jowa mo. Eh, yung circle of friends yung kayo-kayo lang din. Diba, nag-asawa ng isang kaibigan mo. Tinawag kang ninong kayo. Nagkikita kayo kung pares kayo single. Diba? So ako, wise lang din yung ginawa ni Popoy na nirespeto niya si Maha. Na bago niya binalikan si Basha. Diba, parang ay paghiwalay mo Kasi ang ginawa ni Popoy dyan, parang kung hindi mo gagawin to, baka hindi ako maging masaya eh. No? Exactly. Parang tsaka madadama yung bagong tao. Pero kung hindi mo... Damali na nga eh. I mean, mas matagal yung magsasuffer sila. Kasi paano ka magmamahal ng isang tao kung alam mo hindi pa sarado yun? Diba? Hirap sagutin yan. Hindi mo confirm, di ba? Ex, babalikan mo? Oo, di ba? Tapos pare, ang malupit kasi doon, parang, syempre hindi naman siya niloko ni Bash eh. Nagigets mo? Nakipaghiwalay lang. Wala Kasi naman ang siyang... lumalabas kasi si Popoy ang may naloko ngayon. Parang ang lumalabas kasi doon, parang, parang gano'n. Kasi nga dahil sa bagong date kayo mahal. Yung mga gano'n na situation, minsan talaga yung open communication ba? Very critical. Na parang kailangan bago mapag-desisyonan yung mga bagay pa. So, kunyari may nagtanong sa'yo dyan, anong magiging payo mo? Babalikan niya o hindi? I-assess niya muna yung sarili niya. Puso niya. No? Kasi pare, hindi mo naman pwede sabihin na ba't mo nang balikan, ex mo na nga yan. Paano kung yung tao naman na yung wala naman talagang ginawang masama? It's just that gusto niya lang kayong dalawang. Pero gusto mo rin marinig kung bakit kaya nag-iwalay, mga ganyan. Kailangan pare. Kasi minsan, hindi ka rin makaka-move forward talaga kapag wala kang closure. Ang hirap nun. Unlike na naman nakita mo. Wala akong closure. Hindi, pero pare, na-justify yung pag-move on mo kasi nakita mo siya sa iba. Oo, sabag. Na-justify yung ano. Parang yun na yung closure. Oo, yun yung pinaka-closure. Saka wala ka naman nang hinihintay, no? Oo, wala na. Kasi pare, ang malupit kasi doon, yung nawala yung babae sa'yo or yung partner mo, tapos alam mo wala rin siya boyfriend. Parang gusto niya na ng space. Or let's say, ako hindi naman ako naniniwala sa falling out of love. Baka napagod, nagsawa. At least kung bago kayo maghiwalay, na-explain mo kung ano yung ayaw niya sa'yo. Bakit ka nagsawa? Bakit ka napagod? Kasi parang snap of a finger, hindi mo naman masabi na ayaw mo sa isang tao. The mere fact na, ako pare naniniwala ako na kahit na niloko ka ng ex mo, alam ko, deep inside sa puso niya, may pagmamahal pa rin sa'yo. Hindi mo naman hindi mo naman kasi pwedeng isang pigit mo lang pare. Ay, hindi ko na mahal si PJ. Na lang siya, na overpower lang siguro siya nung panibagong tao sa buhay niya.
Na, di ba? Pero, at least, Siya sabi mo gusto mo hindi, I mean, you are safe. Di ba? Ibig sabihin, like, para dun sa maling tao na mo yung yun. agony ko. You are safe, pare. Kasi yung closure na hinahanap mo, naibigay niya, hindi nga lang verbally, pero at least nalaman Pinakita na lang. Pinakita na lang, di ba? Sakit naman niya mo ganun. Ngayon sabihin yun. Hindi, I mean, kasi wala ka siyang courage para sabihin, di ba? Kasi alam naman niya sa sarili niya na, ang hirap naman harap-harapan sabihin siya, sorry nagtanong na iba, niloko kita. Di ba? Parang sobrang professional naman ito. Di ba? Parang gano'n. Kasi minsan, alam naman natin, ang babae kasi mahina. Minsan, dun sa darkest days nila pag wala tayo, meron lang parang superman na dumating sa buhay nila, kakapit na dun. Yan. Gets mo? Gets mo? Mahirap talaga may Ay, ano yan eh? Hindi, do you agree, pare? Oo. Di parang minsan pag, bakit ka na pag-iwalay siya? Bakit nung mga panahon na, dilim-dilim na lang ano, nasan ka? Itong tao lang naman na ito yung dito para sa akin. Pero hindi niya alam na you are always trying your best to communicate. Kaso nabubulag na sila. Oo, kasi nga pare, meron na tumatawag na parang mas magaling ako dyan sa boyfriend mo. Mas karapat dapat ako dyan. Di ba? Yun yung topic natin yung, di ba? Boy, best friend. Pagkadok ko pala to eh. Continuation pala na pare. Pero baliktad. Baliktad, no? Nauna lang yung boy best friend. Oo. Ng boy best friend. Mga Brody, na pag-uusapan lang namin to, no? Masaya na kami kung anong meron kami ni Brody PJ ngayon. Natutuwa lang kaming balikan tapos may share sa inyo yung mga experiences namin, no? Kasi minsan pag syempre off-air namin pinag-uusapan to. So, hindi natin yung mga past na yun, okay na yun. Okay na yun, parang ano lang to, experiences lang to. Experience. Diba? Para not na magsabi pa ng kung ano sa kanila. Thankful, si PJ thankful, ako thankful sa mga nakaraan namin. Kasi marami kami natutunan. Diba? Marami. At yung mga learnings namin na yun, na itutulong namin sa ibang tao, sa mga ibang kaibigan namin na dumaan din sa same scenario. Hindi maging mapusok. Yes, exactly. Hirap din sugod ng sugod eh. Pero alam nyo mga ka-Brody, kayo pag nagmamahal kayo, talaga hindi nyo mapipigilan yan. Gagawa at gagawa kayo ng katangahan dyan. Hindi nyo mapigilan yung sarili nyo kasi tao lang kayo eh. Ang hirap kapag ang emotions ang kalaban kaysa sa utak. Kasi kahit gusto nyo maging logical, pare, hindi mo magagawa yan kapag medyo sapul ka sa puso eh. Lahat magiging apektado. Pero, yun lang, kung anong pinagdadaanan nyo ngayon sa mga nakaraan nyo, di ba? I'm pretty much sure pagdating ng araw, magiging thankful din kayo. At least, nangyari to. Kung sila, may nararamdaman sila ngayon, nag-move on sila. Ano lang talaga nila. Namnamin. No choice ka eh. Part ng process yan eh. Part ng process yan Hindi mo naman pwedeng stop na. Kasi 1 year na ka, dapat move on na ako. Hindi, yan mo lang. Kumbaga hindi mo masabi yan eh. Parang... Pero naniniwala ako, brother, na yes, bro. Nagsasawa talaga yung utak natin mag-isip tungkol dun sa tao mo yun. Ang term din, Brody, parang parang napapagod na. Hanggang sa eventually natatanggap natin na wala na. Kasi di ba pag bagong hiwalay kayo, yung memories parang pasok na ganun eh. Araw-araw eh, kasi alam mo wala kayo eh. Yung tipong kahit anong gawin mo, kahit manood ka na nakakatawa, hindi mo na-appreciate eh. Wala. Hindi ka nga makakain. Alam mo yung isa pinakamahirap na pag na-broken hearted ka, pre, no? Yung tipong kahit ang sarap ng pagkain, bro, parang mas gusto mo pa yung alak. Alak o kaya... Pero bro, naranasan mo ba yun yung sobrang lasing ka, kinabukasan pag-gising mo, biglang naalala mo, ang sakit pa rin. Oo. Masakit na nga ulo mo. Tapos siya pa din, diba? Parang yung naisip. Siya pa rin yung tumatakbo sa isip ko, tangin na naman eh ito. Nakakasuka. Oo, diba? Parang, kasi wala kang namang ibang magawa, kundi mag-aliwa na naman. Hindi muna, masakit pa ulo. Oo nga, medyo yung muna ng tubig, konti-konti. Pero yung kasi, part ng learnings kasi ng buhay na minsan talagang hindi mo mapipigilan na mangyari sa buhay mo. Hindi mo nang pipigilan yan. Meron pa nga isa eh, yung pinaka-unang-una mo, yung first love mo. Ano naman meron? And I mean,
Diba, sa sobrang kabutihan na ano, na ginawa mo, dumating yung time na nag-message siya sa'yo kahit ilang taon na yung lumabas. Kasi parang yun yung bunga ng pagiging totoo mong tao, nagtotoo kang naman. Diba? Oo nga pala. Alam nyo, yan, isa yan sa mga pinaka, magandang gawin yung mga kabrodi, na pag alam nyo hindi kayo nagloko, hindi kayo yung gumawa ng bagay sa, yun. Ang may dala kasi ng guilt niyan yung taong nanloko sa inyo habang buhay. Baka nga ganun yung nangyari siguro. Pero okay na yun, wala rin naman na sa akin. O, I mean, oo nga, na-share lang naman natin. Diba? Na parang, alam mo yun, dahil nga, Yung makakabawas ng isipin yung message na yun. Sa kanya, okay lang. Kumbaga, naman, at least, genuine na siya na nagsabi na nagkamali siya. Yun lang naman. Wala naman. Kaya nga minsan, pagka, halimbawa, sinabi natin na, alam mo yung part ng learnings, yung heartbreak. Agree ka eh. Siyempre, kailangan talaga ang heartbreak dumaan din sa'yo para alam mo. Ano yung alam mo, pag hindi ka dumaan sa heartbreak, parang medyo ilaw ka sa pag-ibig. Hindi ko sure, pero parang ang perfect mo nun. Wala naman gustong dumanas ng heartbreak. Kahit kung hindi mo talaga naranasan yun, saludo talaga ako sa'yo. Kumbaga, ano ka na yun? Oo. Parang ka na yung kaibigan natin. Tago natin sa pangalang Mark. Mark, Shoutout sa'yo, Mark Laurente. Magparamdam ka naman sa akin. send Gcash na lang pag wala. Send Gcash 500. Pero alam mo yun, di ba, parang based dun sa mga pinagdaanan natin. Ako, masasabi ko talaga na mahirap mag-move on. Pero, sa dulo, it's all worth it. Siyempre, ganun talaga. Hindi naman makapasalamat. Move on ka, tapos nakayanan mong nakamove on na talaga yun. Worth it talaga yung dulo niyan eh. Kasi ano ka na, una, meron ka na ulit chance makakayanan ng bago. Yes, tama. Siyempre, pag nagkaroon ka ng bago, sasaya ulit yung love life mo. Tapos may learnings ka pang dala na hindi mo nagagawin yung mga bagay kung ba't kayo naghiwalay nung una, di ba? Parang parang Equip ka na. Yeah. Tsaka parang masasabi mo na parang Mas mature ka na sa mature role na yung gagawin mo. parang ibang-iba na yung ibang-iba na yung ikaw na dating. Iba na. Medyo iba na. Mas magaling na. Kumbaga yung mga naging comments sa'yo ng mga previous partner mo, parang ikaw correct ko na siya somehow. Diba? Kasi ito, alam ko madalas. Alam ko, masakit lang marinig yung mga comment na yan. Hindi mo matatanggap sa una yan. Pero pag nagkaroon ka na ulit ng bago, may isip ko na, hindi ko na gagawin yung sinabi. Parang somehow, medyo, dapat pala ganito. Yan, dapat ganyan. Medyo dapat, tawag dito. Ano ba yung tawag sa samahan ko siya? Parang medyo mas, caring ka sa caring. Yan. Parang hanggat kaya mong intindihin kung saan siya nanggagaling. Mahaba pasensya mo, hindi ka masyadong nagpapadala sa mga konting nila. Kumbaga, parang yan i-check mo from time to time na tama pa ba itong ginagawa ko or parang kailangan ko pong i-consider kung ano nararamdaman. Saka pre, yung dapat may boses ka din sa relasyon. Ayun. Okay. Kasi mayroon pa sila. Kung puro oo ka lang sa lahat ng sabihin niya, siya mismo tatama rin sa relasyon. Parang siya lang nagbubuhat eh. Baga siya lang yung kunyari, ganito na lang saan kayo kakain? Tapos ang sabihin mo, bahala ka na. Parang dating sa babae, mag-iisip. Para mo lang siya suggest sa akin. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nasuggest ako kahit mainis siya, kahit saan ko sabihin. Para at least, di ba nagbigay ako ng suggestion sa'yo. Wala ka naman nababat. Kaya naman yan, hindi naman Voice yun, susunod yun. Hindi naman susunod yun. Voice yun. Parang hindi na mabalik sa'yo. Bakit? Pag tinawag sa mga gusto mo, Jollibee. Yung ko dun eh. Ano gusto? At least may Jollibee, di ba? Diba? Yung sabi mo. Tama naman, success naman talaga pagkagalan ng bawa at least sabi ako sa'yo, ikaw na itong may ayaw. So, to cut this episode, okay sa'yo kung bigyan ng second chance. Ano na lang? It depends na lang.
It depends. Pero kung niloko ka, tapos humingi ng second Wala. chance, Walang second chance. tapos ka na. Pero, tanga ako nun. Hindi, I mean, in general. In general. In general, wag na. Huwag na. Kasi may lamat na eh. Wag Pero paano ko nagsisi talaga? Alam mo, hindi kong nagkamali talaga ako. Alam mo kasi yung pagsisisi, mangyayari lang yan talaga kapag pinagbigyan mo eh. Pero kung kinat mo na doon, yung pagsisisi na yun, wala rin yun. Hindi mo na rin mararamdaman yun. So, paano mo masasabi na kailangan mong bigyan ng second chance yung isang tao? Siguro yung hindi ka niya niloko. Parang ba siya? Oo, yung... Naghanap lang ng space. Yan, pwede yan. Kasi nagkasawaan lang yan eh. Pero yung nagkasakitan kayong dalawa, medyo sa akin lang naman, para off na yun. Tigil nyo na yan. Kasi baka lumala pa yan pag tinuloy-tuloy niyo. Hindi, ito, kunyari lang. Shout out sa'yo, Camille. Lang to, mga what if lang, na gusto ko lang makita yung sasagot ni PJ. Halimbawa, niloko ka ni Camille. Nalaman mo. Siyempre. Pero hindi nga, nagsisi nga siya. Parang, hindi ko na nga paabot. ganito na lang, kunyari lang. Parang, umamin lang siya sa'yo na nagkagusto siya sa ibang lalaki. Parang wala namang pala. Pwede. Nagkagusto lang naman pala eh. Pero masakit yun. Sorry ganun, nagkagusto kasi ako sa ganitong lalaki na ano. Tapos nag-kiss lang kami nila. Wala naman nangyari. Ano na nangyari? Nag-kiss lang. Masabihan na rin ako dati niya. Hindi ko naman alam kung anong nangyari sa kiss na yun. Pero hindi na, pag gano'n, maabot sa kiss, hindi na natin ito, please lang. Chicks lang dito. Wala akong pakilig ako sa Cheers! Tayo dito, elementary. Doon na tayo sa truth. The truth lang. Only the truth. Hindi talaga. So, Ayoko. Sige, hindi lang kiss. Hindi na ano. Hindi, ni-nose to nose niya lang ako. Nose to nose pa rin, puta nila. Hindi na pumayag. Parang walang kiss yun, nose to nose. Hindi na pumayag. Wala na yung pag nose to nose na best friend. So, Kaya sa katotohanan, mga kaibigan. So, mga ka-brody, alam mo na, Camille. Sige, ikaw naman. Ganon din ang senaryo. Kay Casey. Asawa ko na siya. Ngayon nga. Asawa ko na siya. Tapos sinabi na kayo, meron ako sa school na hindi naman sila lagi mong jowa, pero Something. na something. Baga, let's give the benefit of the doubt. Siguro yung mga sinabi niya namang mga 6 months ago. Ano reaction mo? Okay lang? Ako kasi, brody, no, sa... Nag-golden sila, nag-itis sila. Kahit may na hindi mo alam. kahit sabi natin may nangyari pa. Ako kasi, brody, sa stage, actually nag-usap na kami ni Mrs. regarding sa ganyan sitwasyon. Kasi ako, sabi ko sa kanya, nung mga panahon ng mga bata tayo, sakit niya. Sabi ko, sigurado, malulungkot ako sa station. Pero kasi iba na yung mindset ko ngayon. I mean, hindi ko sinasabi sobrang tanda ko. Pero nandun ako sa punto ng buhay ko na I want a very peaceful life. So, okay lang. Parang wala kang peaceful, wala kang makukuha na peace of mind doon, pare, di ba? Automatic hiwalay kami. Hihiwalay yan. Oo, kasi sinabi nga naman kay Mrs. Ano mo sabi ko sa kanya? Hindi na tayo pabata. Hindi na tayo pakusok. Papunta na tayo din sa dapat ang mga desisyon natin wise. Same goes with you. Diba sa inyo namin? Yung desisyon natin bilang isang lalaki, bilang isang mag-asawa, dapat ang desisyon natin palagi sa... Kasi nanggaling na tayo dyan eh. Alam mo, thankful nga ako eh. Sabi ko sa kanya, na bago tayo kinasal, na-experience natin lahat ng masasakit na bagay. Kasi nung lumagay tayong dalawa sa tahimik, at least alam natin yung mga mali na hindi na natin dapat gawin. Ngayon kung mauulit yan inside our marriage, sabi ko to para sa kanya. Kung may mangyayari man mga bagay na pangit sa loob ng marriage natin na talagang may involved na ibang tao, na pinag-uusapan natin dito cheating, third part. Hindi na para mag-usap pa tayo ng mag-away pa. Mag-uusap tayo in a very casual way. Ito sabi ko sa kanya to. Usgado na. Hindi. Walang usgado pare. Usap kami in a very casual way. Tatanungin ko lang siya. Una, hindi ka ba naging masaya sa relasyon natin? Diba? Gusto kong marinig yun. Kasi pag sinabi niya na hindi ako naging masaya, ito yung mga pagkukulang.
Oh, kung hindi ka na pala masaya, ano pang sense ng relationship natin? Hindi wala na tayo. Kasi para iyakan ko pa yung bagay na alam ko nakapagpasakit, nakapagpaloko ulit sa relasyon namin. Parang it's a waste of time. Parang ang dami ko nang dapat gawin sa buhay ko. Nandito yung trabaho ko, nandito yung nag-establish din tayo ng podcast, di ba? Ang daming priorities pare na ako as a breadwinner, alam mo naman breadwinner na ako. Hindi na kasi ako tumatanda ng pabata. Alam mo yun? Tumatanda ka ng patanda. So, dapat yung mga decision mo. Tsaka yung energy mo, parang napaka-importante ng energy ha. Ito, ma-share ko sa'yo, Brody. Ang energy natin, very important na yun. Dapat gagamitin na lang natin yan. In a way na hindi tayo magiging masaya, that productive. Hindi para maging malungkot. Tama. Kasi pare, pag halimbawa, sinabi ko sa misis ko na, ano ba yan, sakit-sakit, ito na yan, mag-aaway pa kami, bla bla bla, magkakasuhat pa kami. Hindi na para saan ka. Kasi sasabihin ko sa kanya, ganito lang naman yan eh. Pag sinabi mo sa akin eh, eto kong asawa, kulang akong asawa, hindi ka masaya sa akin. Okay na ako dun. O sige, kung ano yung mga properties natin, kung ano yung mga gamit natin bilang mag-asawa, sige, pag-usapan natin kung paano natin i-divide. Para, ano na tayo, mag-focus ka na sa buhay mo, mag-focus na ako sa buhay ko. Mag-move forward na tayo. Parang gano'n na ako magsasalita. Yan, yung magandang mindset. O parang totoo yun na. Kasi ako parang naniniwala ako na ang lalaki pag tumungtong ng 30, iba na ang isip niya. Hindi na yan para makipag-iyakan pa sa mga jowa or what. Parang the more na umiidad ang lalaki, dapat nag-a-appreciate ang value mo. Nag-a-appreciate yung mindset mo. Tumataas yung kalidad ng pag-iisip mo. Hindi para sabihin mo na itong babae ito yung sisira sa buhay. Hindi mo maaalis sa akin na mahal ko yung asawa ko. Kahit na sabihin kung sinabi ko sa kanya maghiwalay tayo. Pare alam isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay. Ito mga ka-Brody, totoo ito. Hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay ka sa mundo. Kailangan mayroon kang tibay ng loob at mayroon kang sapat na pangunawa sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi kung lahat iisipin mo lang umiikot lang sa pagmamahal, parang mamamatay ka sa mundo. Hindi ka makakakain ng matinong, mawawalan ka ng direksyon. Parang ang sarap ng tipong halimbawa, niloko ka ng partner mo. Focus ka sa sarili mo. Diba? Huwag ka na ulit pumasok ng relasyon. Mamasyal ka, diba? Yan, sa mga kabataan yan. No. Sa kabataan, siguro sabihin natin na kung masasaktan sila, lalo na pag mga una, pangalawang girlfriend. Ako hindi naman sa sinasabi ko na lipas na ako sa panahon. Siguro lipas na ako sa panahon na para mag-isip pa ako ng nasasaktan ako. Alam mo yun, kung halimbawa na heartbroken ako sa edad na ganito, na wag naman sana. Iinom ako ng beer hindi dahil nasasaktan ako. Iinom ako ng beer kasi gusto ko lang ng peace of mind. Nagigets mo? Hindi ako iinom ng beer dahil sakit iiyak ako. Iinom ako ng beer kasi bakit? Gusto ko lang uminom ng beer, gusto ko lang peace of mind. Mag-iisip ako kung ano na yung gagawin ko sa mga bagong araw na darating sa buhay. Nawala na yung taong hindi naman ako kaya bigyan ng peace of mind. Kasi hindi naman mawawala yung pagmamahal sa tao na yun eh. Pero hindi mo babago yung sakit ng ulo, sakit sa... Parang gusto mo ba? Ilang taon lang tayo pwede mabuhay sa mundo. Pag umabot ka nga ng 75, na bonus na yun. Oo. Diba? Pag 60 pataas na lang. Bonus na yun. Oo. Huwag mo na iisipin mo pa yung ilan na lang yung, para ilang taon na tayo, nasa 30 may kita. Ako 35, para ilang taon na lang na, di ba? Kaya ako, sa akin gano'n, sasabihin ko sa asawa ko, sa misis ko, kay Casey. Kung hindi ka masaya, wala na tayo dahil pag-usapan, okay na ako doon. Sapat na sa akin ang dahilan yun. Kasi sino ako para pigilan ko lumigaya ka? Kung liligaya ka sa ibang lalaki, so be it. Kasi tapos na ako doon sa panahon na iniyakan kita ng mga dati pa bago tayo kasal. Tapos na tayo sa mga panahon na yun. Kung sa tingin mo okay ka na, kaya mo na yung sarili mo, mabubuhay ka nang wala ako. So be it. Iwalay tayo. Pero pag sinabi niya sa akin, mahal kita, hindi sapat. Hindi ko kaya mabuhay ka na mabuhay ako nang wala ka. Doon ko siya tatanong, bakit mo nagawa? Again, pag hindi ka na satisfy sa tanong niya, 'di ba? Ibig sabihin, iwalay na rin 'yun. 'Di ba? So, sangayon ka sa akin. Sangayon ako sa iyo, pare. Pero para i-waste mo yung energy mo na magkaroon pa ng mahabang diskusyon. Parang ganito lang 'yun eh. Nahuli mo. Nakita mo yung picture. Kain tayo kanya. Kain tayo sa labas sa fine dining restaurant. Pamukha mo sa kanya na
may kaya ka na kahit mawala siya sa buhay mo, kakain ka sa masarap na restaurant. Hmm. Na kahit wala na siya sa buhay mo, magdadrive ka ng magandang sasakyan. Hmm. Di ba? Na kahit wala na siya sa buhay mo, bibili ka ng magandang relo o ng magandang sapatos. Di ba? Kasi lalaki ka. Alam mo yung value mo. Kaya mong mabuhay nang wala siya. Kaya pag niloko ka niya, kawalan niya yun. Di ba? Kung sasaya siya sa piling ng iba, well, wala ka nang pakialam dun. Kasi siya na yun eh. Pansinin mo yung mga pelikula, pre. Yung mga mayayaman. Pag nalaman nilang yung asawa nila ng lolo, nag-aayos pa ng kurbata yun. Pag uwi sa bahay. Katabi sila sa kama. Di sila Kinukwento lang. si ganito, yung lalaki na ganito, nahuli kita. Wala ka na kasing time sa akin. Kaya ako ng attention sa iba. Ganun na lang mag-uusap, di ba? Tapos, aalis. Magdadrive na siya sa akin. Magkakape, magbibir. Doon medyo magsisenti ng konti, iiyak. Nakita mo yung maturity nun, pre. O, tapos pupunta sila, sige, mag-divorce na tayo. Tumalay na tayo. Okay na. Kasi para yung iyak kasi ng mga matitinding iyak. Ano yun eh, parang lipas na tayo. Pero syempre, ibang Kasi usapan. yung mga bata tayo, baka hindi natin makontrol yung emotion natin. Hindi, mapusok ka nga. Kasi alam mo bakit? Kung ni misis, pare, lahat ng kaya ko ibigay siya yung provide. Hindi ko lang kinay-question yan kung ano yung dapat niyang gawin. Alam niya na yun. So, ano naman natin ngayon sa ex? Ako, to wrap this episode, no? Nasabi ko lang na 50-50 ba? Mas lamang yung hindi. ang second chance is a very subjective thing, no? Pero kung kaya natin bigyan ng second chance, bigyan natin. Everyone deserves a second chance. Nasa inyo yan kung kaya nyo patawarin yung pag-cheat sa inyo ng partner. Kasi baka mamaya nagbago naman talaga. Pero kay Brody PJ, kung halimbawa nag-cheat, ayaw niya na talaga X na. Si Brody PJ. Ako naman, kung sa cheating na pag-uusapan, may chance ako, kaya ko magbigay ng second chance sa cheating. Kaya ko. Pero sa edad ko ngayon, feeling ko hindi. Pero, Kailan yung kaya mo? I mean, sa mga 60 ka na. mga Yung wala ka ng pakialam talaga. Hindi, I mean, yung mga bata-bata siguro, parang medyo kakayanin. Lang gums to gums kami. Oo. Nose to nose kami. Hindi, I mean, kidding aside, no? Kaya ko magbigay ng second. Basta masatisfied lang ako sa Mabuhay ka. Mabuhay ka, Marvin. Tama, iba rin din sa luneta. Ikaw, hindi. Sa mga karanasan ko kasi parang yun yung tinatakbo rin sa sarili ko. Actually, nasa ano yun eh. Kung ano yung mga sa akin, mga nangyari sa past ko. Oh. Parang doon na rin pumasok na pag ginawa ulit sa akin to. Doon pala tutol na. Tutol na. Sige. Tatandaan ko yan. Tatandaan ko yung salita. Tanda mo yan. Wala lang sa second chance, ha? Wala. Pero depende. May kami, mga ka-Brody. Maraming salamat kay Brody, no? Thank you. Sana na-enjoy nyo. Sarap ng hotdog, hindi naman ma'am. Pero, Manghang. kapag ganda, kayo mga ka-Brody, email nyo lang sa amin. Kaya nyo ba magbigay ng second chance? Whether sa girlfriend, asawa, or kahit sa kaibigan. Kahit saan naman yan. Kahit sa family may ganyan. Yes, Mga tampuhan nyo. Tampuhan, no? I mean, alam mo, na-traitor ka ng kaibigan. Di ba? Oo. Literal na sobrang best friend mo. Pag Kanya. meron kang traitor na kaibigan, Hindi mo kaibigan yan. Number 1 pala yun. Pag sinaksa ka na patalikod nun, wala na yun. pwede kupal lang sila, Hmm. pero hindi dapat traitor. Tama. Exactly. Ayun. Maraming salamat mga ka-Brody. May isa pa kaming episode. Mga matitinding may babasahin kami ng mga secret files. Pag-usapan natin yan. Sige. See you mga ka-Brody. Mamaya ulit. Thank you.